Nananaginip ba siya? Gustong sampalin ni Savannah ang sarili para matiyak na hindi pa naginip ang naririnig niyang ito kay Lucas. Pakiulit nga ng sinabi mo? Mahinang tanong niya rito. Gusto ko lang masiguradong tama ang naririnig ko. I said gusto kita. Muntika na siyang masamit sa sinabing iyon ni Lucas. Hindi makapaniwalang lumapit siya rito. Gusto mo rin ako? Paniniyak niya na hindi talaga siya nagkakamali ng pandinig. Tumango ito sa kanapang ngiti. Tama bang sinabi mo? Rin? Ibig sabihin? Oo, nakahikbing sabi niya rito. Siya nang kusang yumakap dito at buong pagmamahal na hinalikan niya ito. Gosh, hindi niya inaakalang may darating pang ganitong klaseng pag-ibig sa kanya. Ang saya-saya niya. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman niya. Natatakot tuloy siyang kapag natulog siya ngayon, magising siya sa katotohanan panaginip lang ang mga naganap na ito. Kung pwede nga lang huwag na niyang ipikit ang kanyang mga mata para lagi siyang nakabantay dito. Hindi na niya pakakawalan pa ang isang napakagandang pagkakataong tulad nito. Alam niyang pareho na silang nag-iinit ni Lucas ng mga sandaling iyon. Hindi na siya kusang humila dito papasok sa loob ng kwarto habang ibinababa ang suot nitong boxer shorts. Si Lucas naman kinakalas ang botones ng suot niyang pajama habang ang kanilang mga labi patuloy na magkahinang. Wala silang inaksayang oras para makabawi sa nasayang na sandali nila kanina. Masyado pa namang maiksi ang gabi kapag kasama niya ang lalaking ito. Itinaas nito mga braso habang hinuhubad niya ang suot nitong t-shirt. Nang ganap na matambad ang makisig nitong katawan, kinapakapapa niya iyon. Nakakagigil ka, bulalas niya, habang natatakam sa mga muscles ni Lucas. Napangisi ito dahil sa sinabi niya. Kauri naman, pil yung bulong nito sa kanya. Mas lalo siyang naiinis kapag nakikipaglandian sa kanya si Lucas, as if he is trying to seduce her. Kahit na hindi naman nito kailangang magpaka-trying hard. Dahil mga mata pa lang nito, nalalaglag na ang suot niyang salawal. Gusto niyang tanggapin siya nito bilang ang kanyang tunay na pagkatao. Para siyang nahihibang sa sobrang kiliting dinudulot ng mga halik nito sa kanya. Nang tuluyan ang mahubad ang lahat ng suot niya, binuhat siya nito pahiga sa kama. Pagkalapag nito sa kanya, doon ay mabilis siyang inangkla ang kanyang mga binti sa balakang nito. Buong pagmamahal na tinititigan niya si Lucas habang hinahaplos ang mukha nito. Kailan nagsimula yung feelings mo sa akin? Curious na tanong niya rito. Sa halip na sumagot, kinabig siya nito at dinagganan saka siniil ng halik sa mga labi. Nakakatatlong rounds na sila at palagay niya makakaapat pa sila bago lumiwanag. Hindi naman siya nagrereklamo dahil tulad nito nananabik rin siya sa pagmamahal nito. Hindi yata siya magsasawang paulit-ulit na iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Napangisi si Lucas nang makita sa kanyang muka na ready na naman siya makipagbakbakan. Hindi ka rin marunong mapagod, no? Pabiru pang sabi nito sa kanya. Kung gusto mo, kahit hanggang Friday pa tayong ganito eh. Pilyang sabi niya rito. Kinagat pa niya ang kanyang labi at tinignan ito na nang-aakit. Wala na si Lucas sa tabi niya. Nang bumangon siya kinabukasan, hinila niya ang bathrobe sa may upuan at sinuot iyon, saka pupungas-pungas na lumabas ng kwarto. Narinig niya ito sa kusina kaya nagmamadali siyang pumunta doon. Gusto niyang matiyak na hindi pa naginip ang naganap sa kanila kagabi. Good morning, sabi nitong nilapag ang pancakes at bacon, pati na rin ang egg na niluto nito. Breakfast is ready. Lumapit ito sa kanya at hinalikan ng noo niya. Come on, habang mainit pa. Hinila nito ang bangko at pinaupo siya. Napangiti siya. Ngayon lang may humalik sa kanya pagkagising niya sa umaga. Noon pa niya pinapangarap ang ganito. Kumain ka ng kumain para marami kang lakas. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Kumindat pa kaya nag-blush siya at the same time. Kinilig din siya habang iniisip na mauulit muli ang sarap na pinagsaluhan nila magdamag. I love it when you blush like that. Sabi nito habang mapanukso mga matang nakatitig sa kanya. Sinadya niyang ilabas ang konting bahagi ng kanyang balikat. Talaga ba? Nangaakit na tanong niya rito. Huwag kang ganyan. Baka dakmain kita. Pabirong sabi nito sa kanya. Why not?
Hindi ko pa nai-experience sa kitchen. Pilyang sabi niya rito. Nakita niyang pamumula ng mukha ni Lucas. Ang lakas ng tawa niya. Humanda ka talaga sa akin mamaya, sabi nito sa kanya. Saka napapailing na humigop ng kape. Are you happy? Tanong niya rito. Tumango ito. Ako rin. Ang saya-saya ko. Sa lahat ng mga nangyayaring to ngayon sa buhay ko, nakakatakot lang na baka may kapalit ang lahat ng to. Ani niya rito. Kumunot ang noon nito. Napakibit-balikat siya. Hindi lang kasi ako sanay na ganito, na parang hindi ako makapaniwalang darating ka sa buhay ko. Nakakatakot lang na baka pagising ko bukas, panaginip lang pala ang lahat ng to. Parang nasa alapa pa rin ang pakiramdam ni Savannah. Mag-iisang buwan na simula nang aminin sa kanya ni Lucas na gusto rin siya nito, pero hanggang ngayon, para pa rin siya nitong nililigawan. Madalas dinadalhan siya nito ng mga bulaklak at mga chocolates. Babaeng-babae talaga ang feeling niya sa ginagawang ito ng lalaki sa kanya. Kaya naman mas lalo siyang nai-in-love dito. Gabi-gabi siya nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakaroon niya ng isang kagaya ni Lucas. Natutuwa akong masaya ka, anak. Anang ina niya, nang ikwento niya tungkol sa kanila ni Lucas. Sana nga talaga mahalin ka niya ng tapat. Nay, mukha namang honest siya sa nararamdaman niya sa akin. Nakangising sabi niya sa ina. Sumubo ng french fries at isinawsaw pa yun sa ketchup. Ganda siguro na magiging anak namin, no? Dagdag pa niya habang nai-imagine ang kombinasyon nilang dalawa ng lalaki. Anak, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ganito ang original mong muka. Sabi ng matanda na itinuro ang muka nito. Imagine mo yung muka ko at muka ni Lucas na pinaghalo. Yun ang kakalabasan ng anak mo. Natatawang sabi nito sa kanya. Humaba ang uso niya. Sinisira niyo naman ang ilusyon ko eh. Gusto ko lang na magpakatotoo ka, anak. Anang matanda. Ginagap nito ang kanyang isang kamay. Pero mapunta tayo sa seryosong usapan. Wala ka bang balak na ipakulong yung dati mong asawa, ha? Darating rin tayo dyan, Nay. Saka ko na lang po ipapaliwanag ang lahat kapag naayos ko na po ang dapat kong ayusin. Sagot niya sa ina. Basta palagi mong iingatan ang sarili mo. Sabi nito sa kanya. Nandito lang ako kapag kailangan mo. Pagbibigay assurance pa nito. Salamat po, Nay. Tumunog ang kanyang phone. Napangiti siya nang makitang message ni Lucas. I think kailangan na kitang ihatid, Nay. Magre-ready pa ako sa date namin ngayong gabi ni Lucas eh. Masayang sabi niya sa ina. Paalala ko lang, anak. Huwag 100% na pagmamahal. Magtira ka pa rin para sa sarili mo. Para kung sakali mang di maganda ang kalabasan niyan, at least may kaunti ka pa rin natitira para sa sarili mo. Nay naman, masyado naman kayong pessimist eh. Realistic lang ako, anak. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay. Saka hindi ka pa ba natututo sa nangyari sa inyo ng asawa mo? Huwag kayong mag-alala, Nay. Palagi ko yung tatandaan. Aniya sa ina, saka tumingin sa kanyang wristwatch. Lika na, Nay. Hatid na kita. Sa Sunday na lang po ulit tayo magkita. So, kaya hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil sa chipipay na babaeng gatecrasher na yan. Sabi ni Feli nang lapitan sila nito sa loob ng restaurant na kinaroroonan nila. Pareho pa silang nagulat ni Lucas nang bigla na lamang itong sumulpot sa likuran nila. Madilim ang mukhang nilingon niya ito. Excuse me? Ako ba yung tinatawag mong chipipay? Look who's talking. Hindi ba ikaw itong chipipay dahil ayaw naman sa'yo ni Lucas, pero para kang asong hindi mapakali ng buntot sa kanya? What? Sabi nitong namilog ang mga mata, saka tinignan si Lucas. Lucas, hindi ako makapaniwala na nakikipag-date ka sa walang manners na babaeng to. Saan mo nga ba to nakilala, ha? Feli, Sarah, please. Sabi ni Lucas. Tumayo at pumagitna sa kanila. Saka tinignan siya ng masama. Please, huwag mo na siyang patulan, okay? Bulong nito sa kanya. Pero parang hindi niya narinig ang sinabi ni Lucas. Hindi niya palalampasin ang kamalditahan ng babaeng ito dahil matagal na siya nagtitimpi dito. Kung hindi siya nito inumpisahan, hindi naman siya magkakaganito. But since na-trigger na siya, di na talaga niya babaliwalain ang kagagahan ng babaeng ito. Siya pa ba? Wala yata siyang inuurungan.
Mabilis niyang dinaklot ang buhok ni Feli at nginudngod dito sa lamesa. "Please stop it!" Dinig niyang sigaw sa kanya ni Lucas. Ngunit hindi pa rin niya binitawan ng babae. Kaya nagulat na lang siya nang sampalin siya ni Lucas. "I said stop it!" Galit na galit ni sabi nito sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Nagulat siya. Nagulat siya dahil sa halip na siya ang kampihan ni Lucas, parang pinagtatanggol pa nito si Feli laban sa kanya. Hindi siya makapaniwalang sasampalin siya ni Lucas nang dahil kay Feli. Hindi ba sila dapat ni Lucas ang magkakampi? Hindi ba dapat si Feli ang pinagsasabihan nito dahil ito naman ang nag-umpisa ng gulong to? Pero bakit parang kasalanan pa niya ang lahat? Napakurap siya. Mas lalo na nang makita niyang alalayan nito si Feli. Gulat na gulat siya na parang siya pang lumalabas na atribida sa eksenang ito. Hindi ba't siya ang girlfriend nito? Pero bakit kay Feli ito kumakampi? Lalong nadagdagan ng inis niya na makita niyang napangisi si Feli at parang aping-aping isinandal pa ang ulo sa balikat ni Lucas. Mabilis siyang tumakbo palabas ng restaurant. Tinatawag siya ni Lucas ngunit mas lalo niyang binilisan ng pagtakbo. Mabuti na lamang may dumaang taxi. Nakasakay kaagad siya. Iyak siya ng iyak nang nasa loob na siya ng taxi. Para siya itong ipinahiya sa harapan mismo ni Feli. Ano bang klaseng boyfriend ang sa halip na ipagtanggol siya? Yung umaaway pa sa kanyang kinampihan ito. Hindi naman talaga gustong sampalin ni Lucas si Savannah. Ngunit nang makita niyang di na niya ito maaawat, yun lamang ang paraang naisip niya para patigilin ito sa pagwawala. Alam niyang mali ang ginawa niya. But damn it, kailangan ba pa nitong magwala samantalang pwede naman itong lumayo sa gulo? Tinatawagan niya si Savannah, ngunit ayaw niyang sagutin ang tawag. Na-track niya kung nasa nito, kaya nagmamadali siyang sumakay sa kotse para puntahan ito. Inabutan niya itong nakaupo sa isang bench sa Luneta Park. Of all places, dito mo pa talaga naisipan tumambay sa delikadong lugar na to, ha? Naiinis na si Tania rito. Hindi ito kumibo. Nilapitan niya ito. Look, I'm sorry kung nasampal kita. Hindi kasi kita maawat, kaya yun na nga naisip kong paraan para patahimikin ka. Talaga ba, ha? Sa halip na ipagtanggol mo ako sa babaeng yun, ako pa ang pinahiya mo. Bakit? Dahil kinakahiya mo ko? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na tigilan ka na niya? Dahil tayong dalawa na. Bakit parang gusto mong ilihim sa kanya tungkol sa atin, ha? Savannah, please. Bakit pa kailangan mong gawing komplikado ang lahat ng to? Will you stop acting like a child? Ha? Ako pa ang parang bata? Look, sino ba sa amin na nag-umpisa ng gulo, ha? Galit na galit ni sabi nito sa kanya. Ano ba? Bakit kailangan dalhin mo din yung pagiging asal palingkera mo? Napipikong sabi niya rito, asal palingkera pala, ha? Pwes, gusto kong sabihin sa'yo na ganito talaga ako. At hindi mo na mababago pa ang tunay kong pagkatao. Kahit ilang beses mo pa akong i-plastic surgery. Uulitin ko, hindi ako si Sarah. Ako si Savannah at whether you like it or not, hindi mo na mababago ang tunay kong pagkatao. Mas lalong hindi ako susunod para lang maging si Sarah mo. Sigaw nito sa kanya. Savannah! Savannah, please be reasonable naman. Pakiusap sa kanya ni Lucas. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Saka itinaas ang kanyang baba para iharap sa mukha nito. Wala kang dapat ipag-alala kay Feli. Dahil wala naman nangyari at never na may mangyayari sa amin, okay? Pagbibigay assurance nito sa kanya. Alam kong iyo naman talaga ang pinagpuputok ng butsi mo. Pinagseselosan mo siya, right? Do you think ganun lang kakitid ang utak ko para pagsilosan siya? Nagagalit ako dahil sa halip na sabihin mo sa kanya na wala siyang karapatang pagsalitaan ako ng ganun. Parang siya pang kinampihan mo. Akong girlfriend mo, hindi ba? Nagdadamdam na sabi niya rito. Kung noong sila pa ni Leon, hindi niya magawang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya. This time sa pangalawa niyang pakikipagrelasyon, ipinasya niyang maging vocal sa tunay niyang nararamdaman. Matagal ring panahon na nanahimik lamang siya. Hinahayaan lamang niyang ubusin siya ng asawa. Abusuhin dahil sa labis niyang pagmamahal. Nagpasya siyang simula ngayon. Uunahin na niya ang kanyang sarili. Hindi na siya makakapayag na maging bulag at pipi dahil sa labis na pagmamahal. I'm sorry, Savannah. Yeah, you're right. Ikaw dapat ang kinakampihan ko at hindi siya. Hayaan mo, next time na pagsalitaan kanyang muli ng masakit, makakatikim na talaga siya sa akin. Pangako nito sa kanya,
Hindi na lamang siya umimik pa. Ngunit kapag naulit na naman ito, wala pa rin ginawa si Lucas para ipagtanggol siya. Talagang titikisin na niya ito. Kung talagang mahal siya nito, ipaglalaban siya nito kahit na anong mangyari. At dapat handa itong ipagsigawan sa mundo na mahal siya nitong talaga. Ilang taon rin siyang ikinahiya nila yon nung nagsasama pa sila. Mas lalo tuloy bumaba ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Iba na ngayon, wala nang dahilan para ikahiya siya ng kahit na sino. Are we good na? Paninigurado ni Lucas sa kanya. Inirapan lamang niya ito. Kung di lang talaga. Tinignan niya ito. Next time na awayin ulit ako ng babaeng yun. Sinasabi ko sa'yo, ingungud-ngud ko talaga siya sa semento, okay? Natawa ito, saka kinabig siya at hinalikan sa noo. By the way, may auction tayong pupuntahan bukas. I'll beat, then lalabanan mo ang sarili kong beat. Ganun lang kasimple ang gagawin mo. Casual na sabi ni Lucas sa kanya. Nangunot ang noo niya. Maglalaban tayo sa pagbibit? Nagkibit ito ng balikat. Parang gano'n na nga. I-auction ng isang painting. Actually, wala naman yung ganong value. Tayo magbibigay ng value sa painting. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita kay Audrey para mag-guide ka sa dapat mong gawin. Naguguluhan tinignan niya ito. I don't get it, Lucas. Do you trust me? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Siniil siya nito ng halik sa mga labi. Saka muling tumitig sa kanya. Then do what I say, okay? Napahinuhod na lamang siya sa sinabi nito. $500 million ang ipapasok natin pera sa Hong Kong. Kaya tiyakin mo lang na hindi magkakamali si Savannah bukas. Anang ama niya. Matagal na nilang ginagawa ang ganito. Sa pamamagitan ng mga paintings, hindi sila maaakusahan ng money laundering. Nagtataka lang siya kung bakit si Savannah pa ang napili na kanyang ama na pumalit sa ginagawa ng kaibigan niyang si Audrey. Talaga bang kailangan si Savannah pang gumawa nun pa? Mas mabuti na may bagong mukha, Lucas. As much as possible, ayokong may makitang kahit na anong usok, okay? Besides, malapit ko ng patahimikin ng Audrey na yun. Anunsyo ng ama niya sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ng ama. Kahit paano naging kaibigan niya si Audrey. Bakit pa? Nagtatakang tanong niya sa ama. Bagamat madalas ay sunod-sunuran lamang siya sa bawat sinasabi ng ama. May mga panahon rin na kina-question niya ang mga nagiging desisyon nito. Pero as always, palagi naman itong tama sa mga nagiging desisyon nito. May hinala akong kinakausap niyang kalabang grupo para sa isang transaksyon sa China. Hindi ko pa naman nakukumpirma ang hinala ko. Pero kilala mo ako, Lucas. Once masira ang tiwala ko sa isang tao, kailangan ko na siyang patahimikin. Kaysa man madiskubre ko na lang na malaki na ang sunog at mahirap na masupil. May gusto ka pa bang malaman, anak? Walang imik na umiling na lamang siya sa ama. Nawala na itong bigla sa ere. Napaisip siya. Tama nga bang ilagay niya si Savannah sa alanganin? What if pumalpak ito? Natatakot siyang baka isang araw ay ang sarili niya mismong ama magpatahimik dito kagaya ng ginagawa nito sa iba pang mga tauhan na pumapalpak sa transaksyon. Muli niyang kinontak ang ama. Pa, kumuha na lang tayo ng ibang tauhan. I won't involve Savannah into this. Giit niya sa ama. Are you nuts, Lucas? Hindi ba sinabihan na kitang huwag na huwag mong gagamitin ang emotions mo rito? Tapatin mo nga ako. Are you really in love with that woman? Hindi siya makasagot. Binabalaan kita, Lucas. Kung sex lang ang habol mo sa kanya, okay lang. Pero ayoko nang maulit pa ang nangyari sa iyo. Yung nahibang ka ng husto sa isang babae gaya ng kabaliwan mo kay Sarah. Distractions lamang ang mga babae, okay? Hindi ko idadamay si Savannah dito pa, mariing sabi niya sa ama. Hayaan niyo kumuha na lang ako ng ibang makakasama ko. But not Savannah. Ibalaton niyo na lang ang pribado kong buhay pa. Total naman wala kayong inuutos sa akin, hindi ko sinusunod. Pakiusap niya sa ama.